Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Rodrigo Duterte ang lumikha ng Pogo Crimes at Alice Guo. Inaani natin ang ipo-ipo ng mga maling pakikipagsapalaran sa kapangyarihan ni Duterte. Inaani natin ang ipo-ipo ng mga maling pakikipagsapalaran sa kapangyarihan ni Duterte. Naganap ang raid noong Marso 13 at agad na nabigla ang Pilipinas. Nakakabigla ang bilang ng mga nailigtas, 875, kabilang ang 432 mainland Chinese nationals, 47 Vietnamese, 8 Malaysians, 3 Taiwanese, 2 Indonesian at 2 Rwandans. Marami ay undocumented alien. Sa mainland Chinese, 6 kumpirmadong pinaghahanap na mga pugante sa Red China. Bilang isang tip, nakuha ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 2 search warrant na inisyu ng korte para sa umano'y human trafficking, serious illegal detention at hacking scam ng isang Philippine offshore gaming operator sa loob ng isang complex sa Bamban, Tarlac. Ang malawak na complex mismo ay isang malaking sorpresa. Mayroon itong 36 na maraming palapag na gusali. May mga VIP villa at isang Olympic-size na swimming pool. Hindi lamang yan. Natagpuan din ang mga underground escape tunnel na may mga labasan na humahantong sa perimeter. Hindi rin iyon lahat. Ang complex ay matatagpuan sa likod mismo ng Bamban Municipal Hall. Sa literal, ito ay katulad ng hindi nakikita kung ano ang nasa ibaba ng kanilang mga ilong. Muli, hindi lang iyon. Walang ideya ang pamahalaang panlalawigan ng Tarlac na mayroong Pogo Complex sa loob mismo ng teritoryo nito. Anong mga sikreto ang nasa Bamban, Tarlac? Kung susuriin natin ang pagsisinungaling at big time ni Mayor Alice Guo sa kanyang sinumpaang mga testimonya sa Senado, mukhang marami ang kanyang itinatago. Kung susuriin natin ang kasalukuyang pagtatanggol sa China ng mga manunulat na mersenaryong Duterte na sina Malu Tiquia, Rigoberto Tiglao, Alan Troy Sasot at Mark Lopez, tingnan ang kanilang mga post sa X account. Isang masasamang pakana ng Chino sa likod ni Alice Guo ay maaaring malantad. Sino ang makakakuha ng pinsala pagkatapos? Mayroon lamang isang malaking larawan sa likod ng Alice Guo affair na ngayon ay bumagyo sa bansa. Ang larawang iyon ay si Rodrigo Duterte. Walang ibang enabler ng Pogo Crimes. Ang mga krimen na iyon ay nandoon na sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Inilatag ni Duterte ang batayan at lumikha ng mga kondisyon para sa mga krimen ng Pogo. Malinis ang mga Pogo, sabi niya noong 2020. Sino ang kausap niya? Ito ay ang pangkalahatang pagpupulong ng League of Municipalities of the Philippines. Para sa lahat ng layunin, ito ay isang talumpati sa patakaran. Nabigyang katwiran niya na ang pera mula sa mga Pogo ay direktang ipinadala sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR. Ano ang konteksto ng kanyang Chinese Pogo apologetics? Ito ang ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council, AMLC, sa pagdinig ng Senado na hindi bababa sa PF14 bilyong halaga ng Pogo transactions ang may kinalaman sa mga kahina-hinalang aktibidad. Noong panahong iyon, ang mga Pogo ay naiugnay na, hindi lamang sa money laundering, kundi pati na rin sa mga iskema ng panunuhol sa imigrasyon, illegal recruitment at human trafficking. Ang AMLC ay tumestigo sa harap ng Senado. Itinanggi ni Duterte ang ulat ng AMLC. Inaani natin ang ipo-ipo ng mga maling pakikipagsapalaran sa kapangyarihan ni Duterte. Ang misadventure ay nagpapahiwatig ng isang sakuna, isang masamang kapalaran. Hindi. Ito ay sadyang maling pamamahala. Ito ay isang maling tuntunin. Ginampanan ni Duterte ang China card hindi para sa kapakanan ng bansa, ngunit para sa kanyang sarili. At pagkatapos ay para sa ating pagkamatay, Rappler.com. Pagsapit ng Disyembre taong 2023, sinabi ng mga Pogo na nagpapatakbo sila bilang offshore gaming, ngunit sa katotohanan sila ay naging front para sa mga scam gaya ng pekeng pagpapadala, pekeng online charity, pekeng shopping website, pekeng online na nagbebenta, pekeng libreng pagsubok, pekeng Christmas gift card, pekeng tech support, pekeng crypto investment, pekeng kamag-anak, kaibigan, dating foreign exchange investment, at mga pautang. At pagkatapos ay mayroong Alice Guo.
Inaani natin ang ipo-ipo ng mga maling pakikipagsapalaran sa kapangyarihan ni Duterte. Ang misadventure ay nagpapakita ng isang sakuna, isang masamang kapalaran. Hindi. Ito ay sadyang maling pamamahala. Ito ay isang maling tuntunin. Ginampanan ni Duterte ang China card hindi para sa kapakanan ng bansa, ngunit para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay para sa ating pagkamatay. Rappler.com. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? Comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.